So many people come up to me over the last few weeks, whether it's scouts, whether it's different people in the media, friends saying, hey, like, is this for real? Darko goes opposite hand. Ball's in a flag! Darko Milicic threw it down! Oh my goodness! Too bad he's not... While it is true na mahalaga ang scouting at opinions ng mga basketball experts, however, they are not the gospel of truth. Nagkakamali rin sila at sa maraming pagkakataon, very glaring ang kanilang pagkakamali. 6'7" point guard, there are no other 18-year-olds on the planet who can handle the ball and facilitate like LaMelo Ball can. At sina Nikola Jokic at Jamal Murray, handa nang ipaglaban ang Denver Nuggets. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, ginulat ang mundo. In more than 5 years nating pagsusubaybay sa kanyang basketball journey, ay ilang beses na rin ginulat ni Kai Sotto ang mundo. Pero mukhang walang effect ito para sa NBA, kahit na ilang beses nang napatunayan ni Kai na at par ang kanyang talent sa mga NBA players. Naniniwala tayo dito that Kai Sotto has what it takes to dominate in the NBA. Ang sinasabi natin dito ay nagkakamali ang NBA sa hindi nila pag-draft kay Kai. Katulad rin ng pagkakamali nila sa pagpili kay Nikola Jokic sa second round na umabot sa 41st pick. Napakalayo pero naging NBA MVP at isa ngayon sa pinakamagaling na player sa buong mundo. Pero wala na sigurong mas lalaki pa sa pagkakamali ng NBA sa pagpili nila kay Darko Milicic as the second pick overall, pangalawa kay LeBron James. Pero ang nakakagimbal ay nauna pa si Darko sa tatlong NBA legends na sina Carmelo Anthony, Dwayne Wade at Chris Bosh na tumatak sa isipan ng lahat ng mga basketball fans. Considering how rich the 2003 draft class, nagkamali talaga ang Pistons sa pag-draft kay Darko at number 2 pick. At that time kasi, lahat ng mga big back drafts ay nagsabing nasa number 2 si Darko. Ito ang pinaka-fitting example sa pagkakamali rin ng mga experts. And I will say this again, malaking pagkakamali ng NBA ang hindi pag-draft kay Kai Sotto. And for sure time will come na magkatotoo ang ating mga sinasabi dito na kayang i-dominate ni Kai ang NBA. Kahit undrafted si Kai, ay kaya niya makipagsabayan sa mga big boys ng NBA. He has the tools to compete, especially ngayong lumalakas na ang kanyang katawan. Isa lang ang kailangan ni Kai. He just needs a chance na makapasok sa NBA at makakuha ng significant minutes upang maipakita niya ang kanyang galing na comparable sa mga NBA greats tulad din na Nikola Jokic, Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar at Kristaps Porzingis. 河村からまたカイソット、ワンドリブル、ここも決めた。 At balitang NBA naman, handa ng pamunuan ng duo ng Denver Nuggets na sina Jamal Murray at Nikola Jokic ang bagong misyon. Ilan sa mga natutunan natin mula sa Media Day ng Denver Nuggets? Si Nikola Jokic ay merong first-rate birth at si Jamal Murray ay may ambisyong maging MMA fighter at si Aaron Gordon ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang yard sale nitong summer nang linisin niya ang kanyang closet. At higit sa lahat, hindi natanggap ng sinuman na hindi nila naprotektahan ang kanilang titulo. Sabik silang muling aabot sa NBA mountaintop
Pero sa pagkakataong ito, ay may ibang anyo. Wala na sina Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson. Kapalit nila ay sina Russell Westbrook at Darius Saric. Siyempre, nandyan pa rin ang mga haligi ng koponan na sina Nikola Jokic, na ngayon ay isang 3 beses na NBA MVP, at si Jamal Murray, na katatapos lamang pumirma ng 4-year, $208 million max contract extension. Ang Denver Nuggets ay nagmula sa isang season kung saan nila itinali ang NBA record ng prangkesa para sa pinakamaraming panalo, 57 wins, pero natalo sa second round ng playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Ang Denver Nuggets ay nagwaldas ng 20-point lead sa second half ng Game 7 sa kanilang home court. After a season where everybody says we fail, it's my job to make sure that we don't believe all that, sabi ng Denver Nuggets coach na si Michael Malone, who guided the team to the first NBA championship in 2022-23 season. We're a good team. The last 6 years, no one in the West has come close to doing what we've done. Remind yourself of that. But also challenge yourself to not be satisfied. Push yourself and push your teammate to become even better. Dagdag na sabi ni Coach Malone. Ngayon ang tamang panahon. Tinataya ni Denver Nuggets General Manager Calvin Booth na may natitirang 10 years prime contention window sa Nikola Jokic at halos kalahati na ng oras na yon ay nagamit nila. Isa sa mga agenda ni Booth ay ang negosasyon para sa contract extension ni Aaron Gordon na maaari niyang simulan sa Biyernes. Si Aaron Gordon ay galing sa isang season kung saan nag-average siya ng 13.9 points, 6.5 rebounds sa kanyang all-around role. Nagpalit itong si Gordon ng jersey number 32 ngayong season bilang parangal sa kanyang kapatid na si Drew na namatay 4 na buwan na ang nakalipas sa isang aksidente. Ayon kay Aaron, ang kanyang mga kakampi ang tumulong sa kanya na malampasan ang matinding pagsubok na to. At ibinahagi ni Jamal Murray ang kanyang hilig sa mixed martial arts. Nagsanay siya kasama ang dating UFC featherweight champion na si Alexander Volkanovski. Bumuo si Jamal Murray ng isang napakagandang partnership sa court kasama si Nikola Jokic. At si Jokic ay papasok sa training camp matapos ang matagumpay na pagdadala niya ng Serbia sa bronze medal sa Paris Olympics. Nakuha na rin niya ang kanyang unang assist ng taon sa pamamagitan ng pagtulong na dalhin si Russell Westbrook sa Denver. Great player for us, sabi ni Nikola Jokic, who earned his third NBA MVP award in 4 seasons after a regular season, averaging 26.4 points, 12.4 rebounds, and 9 assists. He's going to bring us all the good stuff, dagdag pa ni Jokic. Sumali itong si Russell Westbrook sa Denver Nuggets para subukang makuha ang isang bagay na wala pa sa kanyang napakahusay na resume, at ito ay ang isang kampyonato.